So mga tol, kung matatandaan, nang matalo si Manny Pacquiao sa unang laban nila ni Timothy Bradley taong 2012, naging kontrobersyal nga po ang laban na yan mga tol. Marami kasi ang nagsasabi na dapat si Manny Pacquiao ang nanalo dyan, pero ibinigay po ng dalawang hurado ang panalo dito kay Bradley. Kaya naging split decision ang panalo nito at naagaw pa ni Bradley ang WBO welterweight belt ni Manny Pacquiao. Nagkaroon po sila ng rematch taong 2014 at nakabawi si Manny Pacquiao. Tinalo naman si Bradley mga tol via unanimous decision at nagkaroon pa po yan ng trilogy mga tol taong 2016 at muli na namang tinalo ni Manny Pacquiao via unanimous decision si Bradley. Pero nito lang latest na interview kay Timothy Bradley mula sa channel ng The Porter Way Podcast. Muli pong napag-usapan dyan ang unang laban ni Bradley kay Manny Pacquiao na naging kontrobersyal. Wika nga po ni Bradley dyan mga tol, nakakabaliw daw. Hanggang ngayon kasi, nararamdaman umano ni Bradley na siya daw talaga ang panalo sa unang laban nila ni Manny Pacquiao. Wala nga daw siyang pakialam sa mga sinasabi ng iba na natalo siya sa unang laban nila ni Manny Pacquiao. Siya daw talaga ang panalo. So pinanindigan talaga ni Bradley mga tol na walang dayaan na nangyari. Kahit nakatakot-takot na buang narinig ni Bradley habang ina-announce na siya ang panalo. Sa kabilang banda naman mga tol, kamakailan nga lang po, bali-balita na magbabalik na si Devin Haney sa ring ngayong taon na ito. Pero mukhang hindi pa yata makakabalik si Devin Haney mga tol. Sinabi po kasi ng promoter ng Matchroom na si Ed Hearn na mukhang apektado pa rin daw ang emotionally at psychologically ni Devin Haney mula nang matalo ito kay Ryan Garcia noong April at napalitan ng no contest. Dahil sa nagpositibo si Ryan Garcia sa ipinagbabawal na gamot. Sa tingin ni Eddie Hearn mga tol, yung pagkatalo ni Devin Haney, yan daw ang nakadamage sa kanya. So mukhang kailangan muna daw magpahinga na matagal-tagal ni Devin Haney para makaget over ito. Kaya mukhang hindi pa daw makakabalik si Devin Haney ngayong taon na ito hanggang kalagitnaan ng 2025. Hindi rin daw alam pagbalik ni Devin Haney kung sa anong timbang ito lalaban. Binabala kasi ni Devin Haney mga tol na umakyat na ng 147 pounds. So mukhang malaki talaga mga tol ang epekto ng pagkakabugbog kay Devin Haney ni Garcia. At ilang beses pa itong pinabagsak. First time kasi ni Devin Haney mga tol na mabugbog ng gusto at matumba sa laban. Samahan pa ng mga negatibong naririnig niya sa mga boxing news. Natalo daw talaga siya kay Garcia. Sa ibang banda naman mga tol, promoter ni Casimero na si Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion. Naglabas na ng video patungkol sa laban ni Casimero versus Saul Sanchez na magaganap na ngayong October 13 sa Japan. Sa salitang Japanese nga po ang video na yan mga tol. Gumamit lang po tayo ng translation. At hindi natin alam mga tol kung accurate nga ba ang nabasa natin. Ayon nga po kay Masayuki Ito mga tol, nakipag-negotiate daw siya sa kampo ni Luis Nery para labanan si Casimero. Pero hindi nga daw po yan nagmaterialize. Kaya itong si Saul Sanchez na lang ang naikasa na kalaban ni Casimero. Nabanggit nga din po dyan ni Masayuki Ito mga tol ang pangalan ni Marlon Tapales. Kung hindi ako nagkakamali mga tol, mukhang nakipag-negotiate din sila dito kay Tapales. Ayon pa kay Masayuki Ito mga tol, magkakaroon daw ng press con ngayong September 9 si Casimero at Saul Sanchez. Samantala, tuloy-tuloy nga po ang pag-iinsayo ni Cuadro Alas. Nilalive pa nga po ng Team Casimero ang training nila. Pero pagdating po sa mga teknik, hindi na po nila yung pinapakita at ine-end na ang live. Baka kasi mapag-aralan sila ng kalaban. Ayon naman kay Jason Casimero mga tol, next week, darating na daw ang mga ka-sparring ni Cuadro Alas. Sa iba pang balita mga tol, kakaiba nga po ngayon ang training ni Marlon Tapales. Sa isang video kasi nakuha mula sa coach niya. Nasa ilog itong si Tapales na nagte-training habang buwat-buwat ang mabigat na bato. Ngayong September 7 na nga po ang laban ni Tapales mga tol na magaganap sa Cambodia upang harapin niya ang taga-India na si Saurabh Kumar.